Sa linggong ito sa social media, pinutakte ng mga puna ang 2012 Miss Universe first runner-up na si Janine Tugonon dahil di umano sa pakikipaghiwalay nito sa kanyang boyfriend. Ipinagtanggol siya ng dati niyang nobyo. Pinagpiestahan din online si Charisse dahil sa kanyang bagong hairstyle. At hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito sa kanya. Gayunman, hindi siya nagpatinag. I am actually used to it. I mean, no matter what, positive or negative, because I think it's normal that you can't change it. Talaga nga bang uso na ang pang-ookray at panlalait? Ano na ang nangyari sa kabutihang loob? Hi, my name is Roylan Ibanez, alias Vanessa Kirey. May kasabihan po tayo, hindi lahat ng abortion ay nagtatagumpay. Yes, meron pong survivor. Nasa inyong harapan. Lahat na raw ng uri ng panlalait na ibato na kay Vanessa dahil sa kanyang kondisyong dwarfism, kung saan limitado ang development o paglaki ng katawan ng tao. Ang kadalasang tinatawag sa akin, unano, bansot, pandak, sakang, Sa ganda ko ba namang ito? Tatablang pa ba ako? Hindi na. Dahil ayaw niyang magpaapi, nakikipagsabayan na rin siya sa pang-ookray. Ikaw ba kaya mo maglako ng Miss Universe? Oo naman. Sige na. Bukan mo nga. Sandali. Sige, go. Gandahan mo! Wow! Anong tawag dyan? Ano naman? Tsunano walk. Dati napipikon ako pero sa ngayon hindi na. Nasanay na ako. Wala na. Kasi kung magpipikon na ako tapos aawayin ko sila, wala rin mangyayari. Hanggang naisipan daw niya itong pagkakitaan. Ladies and gentlemen, Vanessa! Pinasok niya ang pagiging stand-up comedian kung saan bawal maging balat sibuyas. Ang palay ka ba? Bakit? Ang pangit mo sa mata eh. Ay, sobra yun ha? Kapag salita kayo sa akin na ganito, kapag laki kayo, I'm so sorry. Nakakatawa ba sa sinabi ko? Sa comedy kasi, kung kaya mong pagtawanan yung sarili mo, kaya mong tanggapin yung lait ng ibang tao, tas kaya mong lumaban, mas gusto kasi ng Pinoy yun. Ayon sa sociologist na si Michael Andrada, ang ganitong gawi namana raw natin sa mga dayuhan. So doon pa lang na meron ka ng Indio at meron kang Kastila, ang ibig sabihin nito, mas superior yung Kastila kaysa sa Indio, no? At dahil doon, ang pamantayang kolonyal ang sinusunod ngayon ng ating mga Kastila at pilit na pinasunod doon sa ating mga mamamayan. Dahil na rin sa pag-usbong ng mga social networking site kung saan tila normal na lang ang pambabash, lalo pa nung mga anonymous account o yung mga hindi nagpapakilala. Normally, hindi naman talaga mapanglait yung mga tao. Ang tawag natin dyan sa psychology ay yung violent laughter, no? Pag sinabi nating violent laughter, gusto mong makapanakit ng kapwa para matawa ka. Pero sino nga ba ang nasa likod ng account na ito? Ako si Senyor Santibanez, ang kontratira sa bawat araw niyo. Signing in ang college students na sina Lance at Marco. Bata pa lang daw sila, nasubaybayan na nila ang bagsik ng karakter ni Doña Angelica. Pakundo, masyadong madilim. Shine bright like a diamond. Pakundo, ilabas ang Ferrari at limousine. Magbabamkar ako! Ang tipo ng kanilang mga tweet, madalas pang-aasar sa mahihirap. Umabot na ang kanilang followers ng mahigit 285,000. Aminado silang maraming nagagalit sa kanilang panlalait. Yung paggamit namin ng alipin na words is just for fun lang na pagka merong senyora, meron kang utusan.